Kabanata 226. Galit na ipinagtanggol ni Zephyr ang sarili laban sa tila walang katapusang pag-atake. Ang kanyang stamina ay patuloy na nauubos habang karamihan sa iba pang manlalaban sa plaza ay natapos na ang kanilang talent test. Parehong nakuha ni Nayang at Ricky ang atensyon ng matatanda. Pakiramdam ni Zephyr ay nasa limitasyon na niya, nang biglang nabawasan ang resistive power ng mga kaliskis at electrical powers. Hinawakan niya ang pagkakataong ito para makuha ang liwanag na enerhiya sa paligid niya. Sa isang kisap mata, naabsorb niya ang napakaraming liwanag bago siya muling napigilan ng electrical powers. Nagawa lang niyang i-condense ang light energy sa paligid niya sa dalawang light beam. Kung hindi lang si Zephyr mismo ang nakaranas nito ay akala niya nananaginip siya. Ito ay dahil alam niyang imposible para sa kanya na lumikha lamang ng dalawang light beam pagkatapos niyang masipsip ang napakaraming liwanag na enerhiya. Ano? Dalawa lang. Nagulat ang mga matatanda nang masipsip niya ang napakaraming liwanag, ngunit mabilis itong napalitan ng pagkabigo sa kinalabasan. Ang dalawang light beam ay hindi man lang siya magiging kwalipikado bilang isang apprentice. Tapos na ang talent test. Malakas na sabi ng isa sa academy. Bahagyang umiling si Zephyr habang nagbibitiw na nakatitig sa dalawang ilaw na sinag sa labas ng pinto. Ang desisyon ay hindi niya dapat gawin. Masyadong malakas ang mga kaliskis at electrical powers niya dahil pinatalsik nito ang liwanag na enerhiyang naabsorb niya. Ang bilang ng mga light beam ay kumakatawan sa talento ng manlalaban. Ang katotohanan na siya ay nakakakuha ng isang malaking halaga ng liwanag na enerhiya ay nangangahulugan na siya ay nagtataglay ng isang talento na lampas sa pinakamaligaw na imahinasyon ng sinuman ngunit sayang, walang maniniwala sa kanya ngayon pagkatapos ng nangyari. Haha! Dalawang light beam lang. Kahit na ang basura ay kayang gumawa ng mas mahusay kaysa sa iyo. Sucks to be you, Zephyr. Wika ni Ricky na may tagumpay ng ngiti. May tiwala siyang malalampasan niya si Zephyr nang wala sa oras. Okay ka lang ba? Tanong niyang na may pag-aalala sa mukha. Siya mismo ay nabigla sa resulta ni Zephyr. Ito ba ang parehong Zephyr na nagawang masaktan ng husto ang level 5 na Agile Chun-Li, noong siya mismo ay isang strength fighter lamang? Maaaring may mali sa resulta ng pagsusulit. Yeah, I'm okay, sagot ni Zephyr sabay buntong hininga. Nababalot siya ng pawis dahil sa matinding pressure na naramdaman niya kanina at walang alinlangang pagod na pagod sa kanyang kalagayan ngayon. Tapos na ang talent test. Ang mga wala pang tatlong light beam, hihilingin sa iyo na umalis sa The Boundless Academy. Gayunpaman, ang mga gumawa ng higit sa 3 ngunit mas mababa sa 8 light beam, magiging apprentice ka. Iyong iba, sumama ka sa akin. Malamig na utos ng isang academy. The academy initiate then stared at Zephyr with a quizzical look on his face. Paano kaya ito? Ang mga naunang nanalo sa Intercity Tournament ay may hindi bababa sa 8 light beam, paanong 2 lang ang nagawa ni Zephyr? Hindi niya moari kung paano nagtagumpay ang isang walang kwentang tao tulad ni Zephyr na manalo sa unang pwesto sa Intercity Tournament. What a weirdo, naisip niya sa sarili. This is unfair, but no matter, academy initiate pa rin ako. Hanggat mayroon akong ganoong katayuan, sigurado akong makakatanggap ako ng higit na mahusay na mga mapagkukunan ng pagsasanay. Bale kilalanin ako ng mga matatanda, basta may Dragon's Might and electrical powers ay dahan-dahan akong makakaakyat, isip ni Zephyr habang naglalakad siya kasama ang grupo hanggang sa makarating sila sa main hall. Ang bulwagan na kanilang nilakaran ay napakalaki at kahanga-hanga na may maluwang na hagdan sa magkabilang gilid. May slope sa gitna na nagpapakita ng hindi mabilang na mga ukit dito. Walang nang ahas na kumilos ng walang galang doon dahil maraming malalakas na enerhiya ang umiikot. Nakaupo na sa bulwagan ang lahat ng matatanda ng pangunahing taluktok. Napansin ni Zephyr ang tensyon ng kapaligiran nang humakbang siya sa hall. Lahat maliban sa mga matatanda ng Oriental Peak at Beast Peak ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil sa hindi masayang usapan nila noon. Lalong nagdilim ang kanilang ekspresyon nang makita si Yang, nakakapasok lang sa hall.
Sa ganitong pag-uugali pa lang, halatang pinag-uusapan nila kung sino ang kukuha sa kanya bilang apprentice. Si Jeremiah, ang asol na batang babae, at si Yang, silang tatlo ay gumawa ng pinakamahusay sa pagsubok ng talento. Ang dating dalawa ay na-assign na sa Beast Peak at Oriental Peak ayon sa pagkakasunod. Tanging si Yang lang ang nakahanda at wala ni isa sa kanila ang handang magpalusot ng talento na kasing bihira niya sa kanilang mga daliri. Kabanata 227. Isang academy initiate ang naglabas ng libro at nagsalita, sa pag-uulat sa lahat ng elder, ang mga resulta mula sa talent test ay naitala lahat dito. 109 na manlalaban ang na-promote sa isang academy initiate. Sa kanilang lahat, isa ang may 11 light beam, 12 ang may 10 light beam. At ang isa ay may 2 light beam. Napalingon ang lahat kay Zephyr sa pagbanggit ng 2 light beam. Maging ang mga matatanda sa eksena ay nagulat. Nasa bulwagan din si Vermurray. Tumayo siya sa likod ng isang matanda at tumingin kay Zephyr na may matalim na titig. Kung ikukumpara sa ibang matatandang naroroon, mas naunawaan niya kung ano ang kaya ni Zephyr. Ang talento ng 2 light beam ay hindi maikakailang walang silbi. Gayunpaman, hindi rin may kakaila na nanalo si Zephyr sa laban kay Sean. Ang huling suntok na lightning spear ay lalong malakas. Kaya paano naging posible para kay Zephyr na magkaroon lamang ng talento ng 2 light beam? Ang kasalukuyang kalagayan ni Zephyr ay nakaramdam ng sobrang awkward, kung tutuusin. Sa ilalim ng mga pangkalahatang kondisyon, batay sa kanyang resulta ng pagsusulit, dapat siyang pagbawalan na sumali sa The Boundless Academy. Gayunpaman, dahil sa pagkapanalo niya sa Intercity Tournament, kwalipikado pa rin siyang maging isang Academy Initiate. Ang pinuno ay hindi nagkukulang sa mga pambihirang initiate, hindi banggitin na siya ay nasa self-isolation mode. Sa makatuwid, dapat tayong maging patas sa pagtatalaga ng mga nagsisimula sa Academy, mahinahong wika ng isang elder. Tumingin siya sa iba pang matatanda bago nagpatuloy, mga kapatid, tiwala akong alam ninyong lahat na ang Deciduous Peak ay walang ganoong karaming initiate. Kaya sa palagay ko ay hindi na masyado para sa akin na humingi ng 10 Academy Initiates. Not too much. Huwag mo akong pagtawanan. Bukod kina Lucia at Eric, wala ni isa sa amin ang na-assign na magaling na initiate. Wala nang matitirang magagaling na initiate kung makakuha ka ng 10. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga matatanda. Dahil naatasan na sina Sister Lucia at Brother Eric ng mga pambihirang mahuhusay na initiate, bakit hindi ninyo ipaubaya sa amin ang iba pang initiate, mungkahi ng isa pang elder? Here. After all, this initiate comes from an extraordinary bloodline and possesses unlimited potential. Dapat iwanan nyo siyang dalawa para sa ating lahat. Humph. Naging yelo ang ekspresyon ni Lucia. Hindi mahalaga sa kanya kung makukuha niya ang iba pang mga initiate dahil naka-recruit na siya ng isang may karumal-dumal na talento. Ganoon din ang naramdaman ni Eric sa kanya. Pagkatapos ng lahat, itinalaga sa kanya si Jeremiah, ang bata mula sa Brass, na nag-iisa ay nagkakahalaga ng 10 initiates. Pagkatapos ng higit pang talakayan, lahat maliban sa dalawa, sina Yang at Zephyr, ng Academy Initiates ay sa wakas ay itinalaga sa mga matatanda. Ang huli ay may pinakamasamang talento at ang una ay may pinakamagaling. Biglang natuon ang atensyon ng lahat ng matatanda kay Yang dahil walang gustong maging initiate si Zephyr. Kung ang talento ni Zephyr ay nasa isang dulo ng stick, si Yang ay nasa sukdulang kabaligtaran. Siguradong mas makapangyarihan si Yang kaysa kay Ricky. Wala silang duda na si Yang ay nagtataglay ng kakaibang talento at potensyal. Siya ang dapat kong initiate dahil ang aking Sky Dragon Peak ay kulang sa talento tulad ni Yang, pantay na sabi ng isang nasa edad na elder. Ha! May bakas ng kasamaan ang dugo ni Yang. Tanging ang Cloudemon Peak ko lang ang akmang gabayan siya, matahimik na sabi ng isang makasalanang lalaki. Naglabas siya ng demonyong aura na kasing lamig ng kalangitan sa gabi. Ang sinumang tumitig sa kanya ay hindi sinasadyang manginig. I beg to differ, Kuya Ethan. Na-assign ka na sa napakaraming talented na initiate. Hindi ba't sobra-sobra kung sayo rin si Yang?
Malungkot na tanong ng isang matanda. Sumasang-ayon ako. Napakahusay ng mga initiate na nakatalaga sa iyo. Iwan mo na siyang para sa ating lahat. Dapat iwan yung lahat siyang sa pangangalaga ko. Hindi. Ako. Ang pagtatalo ng mga matatanda ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Pakiramdam ni Zephyr ay parang naging invisible siya sa kanila. Magiging initiate ng Supreme Peak siyang. Isang matanda ang biglang nag-anunsyo, na pinutol ang usapan. Bagamat kalmado ang kanyang tono, walang puwang para sa anumang pagdududa na ang kanyang sinabi ay hindi mapag-usapan. Ang matanda ay nakasuot ng kulay abong balabal at may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Napaka-ordinaryo ng kanyang aura. Kailangang maging maingat ang isa upang maramdaman ang kanyang presensya. Sa simula pa lang, hindi na siya sumali sa paglaban para sa mga nagsisimula dahil natatakot siyang walang magbigay sa kanya ng oras ng araw. Sa likod niya ay walang iba kundi si Ver, ang kanyang initiate. Ang iba pang matatanda ay tumigil kaagad sa kanilang pagtatalo. Walang nagbuka ng kanilang mga bibig upang ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon, na isang kakaibang sitwasyon sa sarili. Lihim na pinalaki ni Zephyr ang matanda at nakita niya ang isang bakas ng panganib na nakapaligid sa kanya. Halatang napakalakas ng elder na ito. Kabanata 228. Fine by me, nakangiting wika ni Lucia. Ako din. Sabi ni Eric sabay tango. Oo, dapat italaga siyang kay Maxim, sabi ng matanda sa Sky Dragon Peak. Kung ganoon, dapat kunin din niya si Zephyr. Sinalungat ni Ethan ang mungkahi na ito sa malamig na tono. How could you say something like this, Ethan? Hindi naman haantong sa ganito si Maxim kung hindi dahil sa aksidenteng iyon. Ang mga salita ni Ethan ay nagdulot ng sama ng loob sa mga matatanda. Ang ilan sa kanila ay tumingin pa sa kanya ng nakamamatay na mga mata. Makatarungan lang na kunin niya si Zephyr simula nang makuha niya siyang. Bagamat si Zephyr ang may pinakamasamang talento, siya pa rin ang unang nanalo sa Intercity Tournament. Iminumungkahi mo bang bawiin natin ang kanyang Academy Initiate status? At saka, it would be more than fitting for you to take him in since it was your initiate who brought him here, nakangiting paliwanag ni Ethan habang nabanggit sa Verti ate. Sumang-ayon naman ang ibang matatanda sa sinabi ni Ethan kahit na hindi naman talaga ito nararapat. Malinaw nilang naunawaan na ang matanda ay magiging katatawanan ng mundo kung tatanggapin niya si Zephyr bilang isang initiate. Si Ethan ay palaging hindi nagkakasundo kay Maxim, kaya natural lang para sa una na gamitin ang pagkakataong ito para saktan ang huli. Anong masasabi mo, Kuya Maxim? Udyok ni Ethan. Dahan-daang ibinaling ni Maxim ang tingin kay Zephyr. Hindi mahirap hulaan na walang intensyon si Maxim na tanggapin si Zephyr bilang kanyang alagad sa pamamagitan ng kanyang walang ekspresyon na mukha at malungkot na vibe. Fine. Sa wakas, naging tunay na Academy Initiate si Zephyr. Humph. Tinitigan ni Lucia si Ethan gamit ang mga dagger bago lumabas ng main hall kasama ang kanyang mga initiate. Iyon ay masyadong masama, kahit na para sa iyo. Sabi ni Eric. Katulad ni Lucia, ang kanyang mga mata ay mapanghusga bago umalis sa bulwagan kasama ang kanyang mga initiate. Terra na rin. Isa-isang umalis ang mga matatanda kasama ang kanilang mga initiate. Halatang may nangyari sa nakaraan na nagresulta sa pagkakautang ng mga matatanda kay Maxim. Talagang hindi mo alam kung kailan ka titigil, sabi ng isang mabait na elder. You're one to say. Correct me if I'm wrong, but your Spirit Time Peak has recruited a lot of talented initiates this time, right? Nakangiting sabi ni Ethan. Without waiting for him to answer he continued on, I need to attend to some matters. I bid you farewell. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, umalis siya sa bulwagan kasama ang kanyang mga initiate. Gayunpaman, bago umalis, binigyan niya ng masasamang ngiti si Zephyr. Hindi ako makapaniwala na ginagamit niya ako bilang isang uri ng tool para sa paghihiganti, malungkot na naisip ni Zephyr. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa pagitan ni Ethan at Maxim, alam niyang tiyak na ginagamit siya ni Ethan bilang isang pawn. Obvious naman na walang gustong maging pawn sa laro ng kahit sino.
Please accept my apology on his behalf, Maxim, sabi ng mabait na elder kay Maxim habang pareho silang nakatingin sa umaatres na figure ni Ethan. Walang pinsalang ginawa, sagot ni Maxim sa kanyang laging mahinahon na tono. Hindi ka haantong sa ganito kung hindi mo kami sinisikap na iligtas. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin lubos na nakaka-recover. Nakakahiya na makitang ganito ang makapangyarihang Supreme Pick. We are forever indebted to you, sabi ng mabait na elder sabay buntong hininga. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Maxim. Kasing bilis ng pagdating nito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, sabi niya. Pagkatapos, umalis sa bulwagan kasama ang kanyang mga initiate din. Paanong hindi tayo? Bulong ng mabait na matanda sa umaatres na figure ni Maxim. Kabanata 229. Mabilis na tumakbo si Maxim at ang kanyang grupo ng mga initiate patungo sa tuktok ng bundok. Ang tuktok ng bundok ay nababalot ng ulap at ambon. Habang papalapit sila sa bundok, mas nararamdaman nila ang malakas na enerhiyang naglalabas dito. Ang grupo ng mga nagsisimula ay binubuo ni Zephyr, Yang, at 5 iba pa. Bawat isa sa 5 ay pare-parehong may talento at sa kanilang 7, mayroon lamang isang babaeng initiate. Sa daan, wala sa 5 initiate ang nagbigay pansin kay Zephyr. Kung tutuusin, hindi naman sila makikinabang sa pag-aaksaya ng kanilang oras sa isang taong walang talento. Ang parehong bagay ay hindi masasabi para kay Yang. Bagaman. Gayunpaman, si Yang ay may malamig na personalidad gaya ni Maxim, kaya hindi talaga siya sumama sa kanilang pag-uusap. Ang talagang ikinagulat ng 5 iba pa ay ang tila malapit na samahan ni Yang at Zephyr. Kailan naging mabuting kaibigan ang pinakamalakas sa kanilang lahat at ang pinakamahina sa kanilang lahat? Don't mind them. I'm sure even with your abysmal talent you will become stronger if you're will to train hard, ani Ver habang sinusubukang aliwin ang nakababatang lalaki. Napakabait mo, Ver, nakangiting sagot ni Zephyr. Ang peak natin ay walang masyadong initiates kaya dapat tayong lahat ay magkadikit. Ang ating pagkakaisa ang nagpapatatag sa atin. Halata sa tono ni Ver na nagpakita siya ng malalim na attachment kay Supreme Peak. Ang aming Panginoon ay isang tao na kakaunti ang pananalita, ngunit siya ay tunay na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Makikita mo iyon kapag nakilala mo siya. Tumanggo si Zephyr sa sinabi niya. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo sa Supremist Peak. Ang rurok ay napuno ng malamig na aura at napakaraming primordial energy. Natagpuan ni Zephyr ang kanyang sarili na nasisiyahan sa presensya ng lahat ng ito. This is the perfect training ground, naisip niya sa sarili habang iniskan niya ang paligid. Ang mga pangunahing taluktok ng The Boundless Academy ay nasuspine lahat sa kalagitnaan ng hangin. Nakapalibot sa mga taluktok ay hindi mabilang na kumikinang na ron na lumikha ng isang malakas na porma sayon. Dumaan ang grupo sa barrier at sinalubong sila ng magandang tanawin ng maraming gusali. Pagkatapos ay pinangunahan ni Maxim ang kanyang grupo sa isa sa maraming mga gusali. Sa labas ng building ay may malawak na square at may mga 10 na ang naghihintay sa kanila doon. Ang pinuno ng grupo ay isang kaibig-ibig na chubby na lalaki na may palakaibigang ngiti. Lalong nagliwanag ang ngiti niya nang makita si Maxim. Maxim, paano nangyari ang lahat? Nabalitaan kong lahat ng initiate na na-assign sa iyo ay pawang mga pambihirang talento. Kasama mo ba ang initiate mula sa Ancient Draconic Bloodline? Masiglang tanong ng chubby na lalaki. Oo, siya nga, sagot ni Maxim. Lumambat ang ekspresyon niya nang makita ang chubby na lalaki sa harapan niya. Kamustahin ang lahat sa aking clan brother, Dewey Hobbs. Hello, Master Dewey. Koro ang mga nagsisimula. Kumusta at maligayang pagdating. Pagkatapos ay bumaling si Dewey kay Maxim at sinabing, mahirap sigurong makuha ang initiate sa Ancient Draconic Bloodline. Tiyak na ginamit ni Ethan ang lahat ng mga panlilinlang sa kanyang manggas para pigilan ka sa paggawa nito, sabi ni Dewey. Dahil dito, naging resignation ang ekspresyon ni Maxim habang sinulyapan si Zephyr. I'll tell you all about it once inside. Yang, sumama ka rin. Kayong lahat,
Huwag mag-atubiling tumingin sa paligid. Marami kaming mga silid at maaari kang pumili ng isa ayon sa gusto mo. Nagsimulang mag-relax ang mga nagsisimula nang pumasok sina Maxim, Dewey at Yang. Tere, Zephyr. I'll show you around, nakangiting sabi ni Ver. Salamat. Sabi ni Zephyr na sinuklian ng ngiti ni Ver. Talagang napakalaking lugar ang Supreme Peak. Sa ilalim ng patnubay ni Ver, nakahanap si Zephyr ng isang tahimik na lugar upang manirahan. Malinis ang silid at mayroong lahat ng mga pangangailangan na kakailanganin ng isa. Pagkatapos ng ilang liwanag na pag-aayos, umupo sina Zephyr at Ver para magpahinga. Ang aming master ay maaaring maging malamig kung minsan ngunit hindi ko ma-stress kung gaano siya kabuti sa amin. Hindi kanya itataboy dahil lang sa mahina mong talento, sabi ni Ver. Nag-aalala siyang baka ma-demotivate si Zephyr sa kawalang interes ni Maxim. Don't worry about it. I won't take it to heart, sagot ni Zephyr sabay tango. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak sa katotohanang napagkamalan ng lahat na mayroon siyang mahinang talento dahil lang sa nangyari sa talent test. Nga pala, bakit gustong-gusto ng lahat ng matatanda na makuha ang kanilang mga kamay kay Yang at sa dalawang iba pa? Matagal nang na-curious si Zephyr tungkol dito. Ang aming Panginoon ay magpapaliwanag sa inyong lahat sa tamang panahon. Ngunit sasabihin ko sa inyo ngayon dahil nagtanong kayo. Ayon sa kasaysayan, sa panahon ng Ancient Draconic, ang primordial energy ay higit pa sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Nagdulot ito ng malaking pag-unlad sa mundo ng martial arts, na noon ay nagbunga ng walang katapusang bilang ng mga akademya. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Kabanata 230. Noong nakaraan, ang The Ethereal Land ay maaaring hatiin sa apat na panahon ng Ancient Draconic Era, Prehistoric Era, Dynastic Era, at Old Kingdom Era. Ang Old Kingdom Era ay ang kasalukuyang panahon na ginagalawan ng mga mandirigma. Ang Ancient Draconic Era ay isang panahon noong unang panahon na umusbong ng kasaganaan ngunit naputol ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, isang malaking bilang ng mga extraterrestrial na nilalang mula sa ibang planeta ang sumalakay sa The Ethereal Land at pinatay ang mga mandirigma doon. Ang mga extraterrestrial na nilalang ay napakalakas at may pagkahilig sa pagpatay. Napakalakas nila kaya ang The Ethereal Land ay binaha ng dugo ng mga mandirigma sa loob ng maraming araw na sumunod. Ang mga extraterrestrial na nilalang ay binigyan ng pangalan na extraterrestrial demons. Maraming mga mandirigma na naglabas ng lahat ng kanilang potensyal para protektahan ang kanilang lupain. Sa mga taon ng pakikipaglaban sa mga mananakop, ang mga mandirigma na ito ay naging napakalakas na kaya nilang makipaglaban sa mga extraterrestrial demons. Gayunpaman, ang labanan ay humantong sa isang positibong resulta araw-araw, ang magkabilang panig ay nagdulot ng positibong resulta, ang magkabilang panig ay nagkaroon ng positibong resulta araw-araw. Sa wakas, pagkatapos ng 1,000 taon mula noong unang araw ng pagsalakay, matagumpay na naitaboy ng mga mandirigma ang extraterrestrial demons at bumalik ang kapayapaan sa The Ethereal Land. Gayunpaman, ito ay hindi nagtagal dahil maraming mga mandirigma ang kusang nagsimulang bumagsak tulad ng mga langaw, isa-isa, na naiwan lamang ng ilang dakot ng mga nakaligtas. Natuklasan ng mga nakaligtas sa kanilang sarili na biglang naging mas malakas kaysa dati. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon pa ng pagkakataon na gamitin ang mga espesyal na kakayahan ng extraterrestrial demons. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zephyr ang kwentong ito. Kahit na sa kanyang mga taon ng karanasan sa kalsada kasama ang kanyang Panginoon, hindi niya maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nagulat ako nung una ko ring narinig yun. Totoong nangyari ang mga bagay-bagay gaya ng sinabi ko, ani Ver. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Yang? Tanong ni Zephyr. Well, it has very much everything to do with him. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Ver. Tulad ng sinasabi ko, natuklasan ng mga mandirigma noong Ancient Draconic na ang kanilang mga katawan ay naging mas makapangyarihang bersyon kaysa dati. Sa huli, nalaman nilang ang kanilang pagbabago ay dahil sa dugo ng mga extraterrestrial demons na hindi maiiwasang tumama sa kanilang balat sa panahon ng labanan.
Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang pagbabagong anyo ay nagdulot sa mga manlalaban na may kakaibang kakayahan. May isa na kayang sumayaw sa apoy. Nahirapan si Zephyr na isipin ang gayong mga kapangyarihang lumalaban sa langit. Dahil sa pagbabagong dulot ng dugo ng extraterrestrial demons, ang makapangyarihang mga manlalaban na ito ay higit na nalampasan ang mga normal na manlalaban. Ang mga bagong transformed na mandirigma ay namarkahan ayon sa kanilang mga kakayahan. Karamihan sa kanila ay ikinategorya sa metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang mga mas bihira ay naaayon sa kapangyarihan ng oras, kalawakan, at mga kalawakan. Pagkatapos, mayroong mga kapangyarihan at mga kalaban. Mas malakas ang isang bloodline, mas bihira para sa kanilang mga inapo na gisingin ang kanilang mga kapangyarihan sa linya. Ngumiti si Ver kay Zephyr. Sinasagot ba niya ang tanong mo kung bakit sabik na sabik ang lahat na makuha si Zephyr? Dahil ang dugo ng extraterrestrial demons ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Eksakto. Libu-libong taon na ang lumipas mula noong panahon ng sinaunang Draconac. Masasabing ang mga nagawang gisingin ang kapangyarihan sa kanilang bloodline ay halos wala na. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang isang mandirigma na isang inapo mula sa ancient Draconic bloodline, lahat ay hindi titigil sa anumang paraan upang i-recruit sila sa kanilang clan. Ang mga mula sa ancient Draconic bloodline ay maaaring umunlad ng napakabilis sa kanilang pagsasanay at kapag napag-aralan na nila ang kapangyarihan ng bloodline, sila ay magiging walang talo. Bakas ang inggit sa mukha ni Ver habang sinasabi iyon. Nang nakita ko ang iyong martial technique na na-imbued ng electrical power, akala ko ay descendant ka ng ancient Draconic electrical bloodline. Napalitan ng awa ang ekspresyon niya nang maalala niya ang nakakatakot na lightning spear ni Zephyr. Oh, natamo ko ang teknik na iyon sa pamamagitan ng aking pagsasanay. Ayaw ibunyag ni Zephyr ang kanyang sikreto kaya pinili niyang magsinungaling. Alam niya na kahit na walang dumaloy na dugo ng ancient Draconic sa kanyang ugat, madali pa rin niyang makabisado ang electrical powers. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto at nais niyang itago ito hanggat maaari. Well, it was a powerful martial technique nonetheless. You'll surely be found out if you are from the ancient Draconic bloodline, sabi ni Ver sabay tango, hindi man lang nagdududa sa sinabi ni Zephyr kahit isang segundo. Kinabukasan, sa ilalim ng patnubay ng Clan Brothers, sa wakas ay naging pamilyar na si Zephyr sa The Boundless Academy. Kung ikukumpara sa ibang mga akademya, mas kaunti ang mga tuntunin na kailangan sundin. Sila ay tinatrato ng maayos hanggat ang mga nagpasimula ay kumilos at nangako ng kanilang katapatan sa kanilang Panginoon. Here's your point ring. Don't lose it under whatever circumstances. Napakahirap makakuha ng isa kung nawala ito. Ipinasa ni Ver kay Zephyr ang isang singsing na kumikinang na may maitim na mahinang liwanag. Para saan ito? Hindi maisip ni Zephyr kung saang materyal ginawa ang singsing. Ang singsing ay magpapanatili ng marka ng lahat ng puntos na iyong naipon. Ang mga puntos ay mahalaga sa lahat ng tao sa The Boundless Academy. Kakailanganin mo lamang itong pakainin ng isang patak ng iyong dugo para makilala ka nito bilang may-ari. Mula doon, maaari naming suriin ang iyong score sa tuwing nagsisimula ang isang academy, makakatanggap ka ng 500 puntos bilang isang welcome gift. Ang pagkakaiba sa pagtrato sa pagitan ng isang nagsisimula at isang baguhan ay talagang kapansin-pansin. Mapalad kang nakakuha ng isa pang 500 puntos mula sa silid ng iyong pangkat ng pagsubok. Pagsasama-sama ng 2,500 puntos, mayroon kang 1,000 puntos ngayon. Tumango lang si Zephyr at nagpatuloy sa pagpapahid ng isang patak ng kanyang dugo sa singsing. Kaagad, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa singsing habang sinisipsip nito ang dugo. Ang singsing ay nagpadala ng isang senadoryas ng diretso kay Zephyr, na nagpapakita na siya ay nakaipon ng 1,000 puntos.